Sa mundo ng mga laro, sa dilim ng gabi, laging gising si Marco. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang monitor, kung saan nakikipag-ugnayan siya sa isang misteryosong babae na nagngangalang Lian. Nagsimula ito sa isang simpleng chat habang naglalaro pero hindi nagtagal. Ang bawat mensahe, bawat salita ay tila humihila kay Marco palapit sa kanya. Nahulog ang loob ni Marco. Ang mga gabing puyat ay naging mga gabing puno ng kilig at pag-asa. Si Lian may kakaibang alindog. Nagpapadala siya ng mga lumang litrato, mga larawang tila kinunan pa noong dekada 90. Mga kwento tungkol sa kanilang bayan, mga lugar na pamilyar kay Marco. Pero isinasalaysay ni Lian na parabang kahapon lang niya itong nakita. Tila ba hindi siya umalis, na parabang ang oras ay tumigil para sa kanya. Sa kabila ng pagtataka, mas naging interesado si Marco. Gusto niyang makilala ang babaeng nababalot ng hiwaga. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinigay ni Lian ang kanyang address. Sa sobrang pananabik, hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Kinabukasan, pinuntahan niya ang lugar. Pero ang bumungad sa kanya ay hindi ang inaasahang tahanan. Isang abandonadong bahay, nilamon ng panahon at katahimikan. Ang mga bintana ay basag, ang pintuan ay halos bumagsak na. Pumasok siya dahan-dahan habang tinatawag ang pangalan ni Lian. Sa gitna ng alikabok at mga sirang gamit, isang lumang dyaryo ang nakakuha ng kanyang pansin. Kinuha niya ito at pinagpagan. Habang binabasa niya ang petsa 1995, isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Nanigas si Marco, si Lian. Nakatingin mula sa lumang papel, may ngiti sa mga labi. Ang balita, isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng dalaga. Hindi makapaniwala si Marco, parang gumuho ang kanyang mundo. Pag-uwi niya, umupo siya sa harap ng kanyang computer, tulala. Walang online na Lian, tahimik ang chatbox. Ngunit nang tignan niya ang madilim na screen, sa sarili niyang refleksyon, may kasama siya. Si Lian, nakangiti habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa bawat pagpindot ni Marco sa keyboard, hindi lang palalaro ang kanyang binubuksan, kundi isang pinto patungo sa nakaraan.